Hey guys, what's up? Sumiyagan Rap ang iyong daily devotion at muli, God bless po sa ating lahat. Magandang araw po. Kumusta na po ba kayo? It's been a while no since nung na-discern natin yung talk number 3 part 1 which is about repentance and faith. At ngayon nga ipagpapatuloy natin yung ating talakayan patungkol sa repentance and faith. So konting summary lang o recap ng mga nakaraan nating teaching. Alam natin na ang repentance means turning away from sin. So we have to turn away, 180 degrees turn. Meaning to say, kung tayo ay nakaharap sa kasalanan, kinakailangan talikuran natin yun. Yung kasalanan kinakailangan ay alisan natin at wag na nating harapin. No? Dahil alam naman natin na yung tukso ng kalaban o ni Satanas ay higit na mas malakas, no? Kaysa sa ating mga temptation, kung kaya't alisan na natin yun, wag na nating harapin. We have to turn away. So meaning to say, repentance is an action. May dagdag ko lang rin na ang repentance comes from a Greek word metanoia, which means a change of mind and a change of direction. So it's an action. Yan, kung kaya't kailangan nga nating mag-turn away. Moving forward, when we say faith naman, it means turning over ourselves, no? Medyo na ano lang yung slide pero ano yan, turn over ourselves to the Lord. So kung kagaya nga dyan sa picture na yan, filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin, yung Holy Spirit na nanaan sa atin, alam naman natin na our body is the temple of the Holy Spirit whom we have from God. Ayan. Kung kaya, let's surrender ourselves to the Lord. When we say, or when we heard up the word or the term surrender, it means pagsuko. And alam naman natin in our connotation na negative no yung ating naiisip when we heard the word surrender. Kasi in modern day society, pinopromote palagi positivity, which is actually correct din naman. No, sa mga advertisement, let's say for example sa Nike, lagi niya sinasabi just do it. Iba naman nagpo-promote ng never give up, no? O kaya pagka narinig natin yung term na surrender, negative kaagad yung implication sa buhay natin. Pero dito sa Christian teaching, yung term na surrender to the Lord, no? Kinakailangan natin isuko yung ating sarili sa Panginoon. Instead na negative yung outcome niya, actually positive. Bakit? May mga bagay kasi na hindi naman talaga natin kayang gawin on our end. Na tayong Diyos lang ang nakakagawa o nakakaalam ng magiging resulta. Okay? Kung kaya marapat na yung faith natin palagi nasa Kanya. We have to turn over ourselves to the Lord. Ayan. So yun yung summary no, ng repentance and faith. Okay? Moving forward, repentance is not an emotion. Again, pag tayo nakagawa ng mga kasalanan, may pakiramdam tayo na nagigilty tayo sa mga ginagawa natin, di ba? Or, at some point, nandoon yung takot or frightened sa mga consequences na maaari natin kaharapin pag tayo nagkakasala. It's actually part of it, yung emotion part ng repentance, pero true repentance requires action. Yun nga, we have to turn away from sin. So it's not just based on emotion, that's part of it. Pero ang true repentance ay action. We have to turn away, turn 180 degrees to the sin. Okay. So, nung mga nakaraang teaching natin, natutunan natin na ang kasalanan ang siyang naghihiwalay sa relationship natin sa Diyos. No? Kung mababalikan nga natin yung Book of Genesis, yung kasalanan yung nag-separate sa God, sa Kingdom of God and Kingdom of Man. Okay. So, itong story na to, mamaya na itatakal natin, ito ay tumatalakay dun sa kung ano yung kayang gawin ng kasalanan sa ating buhay. Okay. Moving forward, sabi dito, ayan, makikita natin yung picture. Actually, yung story na to, ito ay story ng isang batang si Rizal, no? Young Rizal together with his mother, Chedora Alonso. So, alam naman natin na si Chedora Alonso ang siyang unang guro ni Rizal. Ito yung nagtuturo sa kanya ng mga kung ano-anong bagay, no? And ayan, habang nagre-review sila, kumaga ang setting ng story ay gabi. Ayan, makikita natin sa gitna, may gasera, no? Ayan yung kanilang source of light. And then, itong batang Rizal, instead na makapag-focus siya sa kanilang lesson or sa kanilang pag-aaral, nakapokus yung attention niya doon sa gamo-gamo. So, kung alam niyo yung story ng gamo-gamo, and we all know that moth or gamo-gamo ay attracted sa ilaw. Kung ang bahay nyo nga ay malapit sa bukid, 'di ba? Magbukas kayo doon ng ilaw, halimbawa kung gabi man. Mapapansin niyo yung ilaw, ang daming gamo-gamo paikot-ikot. Kasi nga yung moth ay attracted sa ilaw.
Okay? Lagi niya yung nilalapitan at pinaliligiran. Pero sa case na to, sa kwento na to, yung ating source of light ay hindi kagaya ng ginagamit natin nowadays na fluorescent lamp, no? Kundi ang source of light nila before, gasera or fire, yun yung kanilang ginagamit. And alam naman natin ng apoy nakakapasok, diba, nakakasunog. So itong moth, walang kaalam-alam, attracted siya dun sa gasera o sa apoy, nilalapitan niya ngayon, pinaliligiran niya. Diyan yung focus ngayon ni Rizal. And eventually, all of a sudden, yung moth, maya-maya, paligid-ligid siya sa apoy, hanggang sa nilapitan niya ng todo, or ng malapit talaga, and namatay siya. Ano ang implication nun sa ating katuruan sa gabing ito, o sa araw na ito, dito sa Repentance and Faith? Ganyan ang kasalanan. No? Hindi mo namamalayan na unti-unti sinisira ka na to the point na yun na yung mismong ikapapatay mo or ikamamatay mo. Okay? Ganun yung kasalanan eh. Kaya pag gumagawa tayo ng kasalanan, guys, may mga pagkakataon na, lalo kung halimbawa hindi tayo na papansin o hindi tayo na no-notice no, ng ating mga kapwa. Lagi nating mas lalo tayong nag-iiba yung gawin. Sabi nga, no, may kasabihan ng Pilipino, kung ano yung bawal, yun daw yung masarap. Kung kaya yun yung laging ginagawa. Halimbawa, magbigay tayo ng example. Halimbawa, kung ikaw man ay nagdodroga, no? Kung ikaw ay addict sa pagdodroga, addicted ka into drugs, habang ginagawa mo, hindi mo na-realize na mali ginagawa. Nandoon, may realization niya at some point. Pero hindi mo yung pinapansin. Bakit? Kasi yung satisfaction na nabibigay nung addiction mo na yun sa droga, yun yung nagpapakontinue sa iyo eh. Kahit alam mong mali. Again, sabi nga, kung ano yung bawal, yun yung masarap, no? Kaya yun yung ginagawa. Pero hindi mo namamalayan unti-unti sa paggamit mo ng droga, pinapatay ka na nun. No? Kagaya nga nung yung nakaraan nating teaching, yung aim ng sin to destroy us physically, mentally, emotionally, socially. Ganun yung ginagawa ng sin. Yung sa tingin mo nagbibigay sa'yo ng satisfaction, yung katawang lupa mo nabibigyan ng satisfaction. Pero hindi mo alam, unti-unti, pinapatay ka na ng kasalanan. No? Ganun yun. And moving forward, ito isa pang kwento, no, about sin or pagbababala sa atin ng Panginoon. Nung bata tayo, may mga pagkakataon na pahirapan tayo magsipilyo, di ba? Ako, personally, na-experience ko yan, no? Yung mother ko ay talagang siya yung pinaka nag-i-initiate sa akin na magsipilyo every now and then, no? Pagkagabi, lalo. Kaya nga nung bata ko, this is way back 2003, no? Yung ngipin ko sumakit. Kumbaga, nasira. Dahil nga tamad nga ako magsipilyo eh. And then back then yung mga dental clinic hindi pa ganoon ka dami no, sa area namin. Nasira yung ngipin ko or sumakit yung ngipin ko linggo yun. So weekend walang masyadong bukas. So walang nagawa yung nanay ko kundi tingnan lang ako habang nakahiga. Alam naman natin na pag masakit ang ngipin, di ba parang lumalatay yan, nagiging sakit din sa ulo. Parang to the point na buong maghapon ayaw mong kumilos, gusto mo lang nakahiga. Again, matanong ko lang, yung ba ang pagpapayo sa akin ng magulang ko, ng nanay ko, para ako'y magsipilyo, para kanino ba yon? Para sa kanya ba? O para sa akin? Di ba para sa akin, hindi naman yung para sa kanya. Ganun din ang Diyos. Pinapayuhan niya tayo ahead of time kasi ayaw niya na makita tayong miserable ang buhay. No? Pag alam niyang gagawa tayo ng kasalanan, yung Holy Spirit na ungusap na sa atin. Yung Holy Spirit kasi yan yung bigay ng Panginoon para tayo gabayan sa ating mga decision making sa pang-araw-araw. So nangungusap yan, ito wag mo na itong gawin kasi makakasama yan sa'yo. No, may mga pagkakataon ayaw nating makinig, mas gusto natin yung layaw ng katawan. Mas gusto natin na nabibigyan tayo ng satisfaction kaysa sumunod sa binubulong sa atin ng Holy Spirit o ng Diyos. Okay, ganun yun. Kaya binababalaan tayo or pinapayuhan tayo ng ating magulang dahil ayaw nila tayong makitang miserable. Gayon din ang Diyos. Pinapayuhan tayo ng Diyos, no, sa pamamagitan ng Holy Spirit na wag nang gawin yung kasalanan na yan para yung buhay natin hindi maging miserable. Kasi ayaw ng Diyos na makakita ng mga miserableng buhay. Ayaw makakita ng Diyos ng gera. Ayaw niya makakita niyan. Ang original design nga niya sa mundo ay mabuti, hindi masama.
tayong tao lang yung nagkakasala, kung kaya't yan yung nagiging bunga ng ating mga kasalanan. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga kasalanan, no? Dahil kaya nga nagkaroon ng gantong talk, repentance, ang punot dulo nito kasalanan. Kaya mamaya, pag-uusapan natin iba't ibang kasalanan, no? Yung 7 deadly sin to be specific. Again, itong talk na to, this is the most controversial talk na may encounter nyo all throughout the Christian Life program, no? Bakit? Dahil dito pag-uusapan natin lahat-lahat ng mga kasalanan na possible, ginagawa nyo, or ginagawa ko rin at some point, at patuloy nating ginagawa, no? At may mga kasalanan na parang hirap na hirap tayong itakwil at iwaksi, alisin, ayan, at isang tabi, at talagang tanggalin na sa ating sarili, no? Kaya nga itong talk na to, we are encouraging na maging honest tayo sa ating sarili, kung ano man yung mga kasalanan pinagdaraanan natin, and tanggalin natin yun sa ating sarili, no? Yun yung aim ng talk, nabanggit nga natin ng mga nakaraang teaching. Moving forward, yan. So yun yun, no? Pinapayuhan tayo ng ating magulang, mo especially ng Panginoon, dahil ayaw niya makita tayo miserable ang buhay. Kagaya nga dito sa story ni Cain at ni Abel, si Cain at si Abel ang unang or ang anak ni Adan at ni Eva, no? Si Cain yung panganay, yan, at si Abel yung sumunod. Okay? Si Cain ay isang magsasaka o nagtatanim ng mga halaman o punong kahoy, samantalang itong si Abel naman ay pastol. Okay? And then one time, inanyayahan sila ng kanilang ama na mag-alay sa Panginoon. Yan. Okay? So sabi ni Adan, mag-alay tayo sa Panginoon, kayong dalawa. Ang inalay ni Cain ay mga laglag na prutas. No, meaning to say, hindi siya nag-effort. Samantalang itong si Abel, ang inalay niya ay batang guya. When we say guya, young calf, no, batang baka. So quality yung inialay ni Abel, kasi ang kanyang mindset pagdating sa pag-aalay sa Panginoon, kailangan yung pinaka-the best. At dahil nga sa kanilang ginawa, higit na mas kinalugdan ng Diyos yung alay ni Abel kaysa kay Cain. Okay? Alay ni Abel, no, yung pangalawa, yung nag-alay ng batang guya. Kung kaya namuo sa puso ni Cain, yung panganay, yung galit at inggit dito sa kanyang kapatid, no? Nainggit kasi mas favorite Bakit nga naman hindi magiging favorite? Pagdating sa Panginoon, itong si Abel, binibigay yung kanyang best. At humantong yung inggit niya at puot sa kanyang puso sa pagkakasala. Napatay niya yung kanyang kapatid. Pero bago yun, yung Panginoon binigyan siya ng babala. Kasi ang Panginoon, ang Diyos Ama, alam na yung ating kalooban bago pa man tayo makagawa ng mga bagay-bagay, no? Na uunawaan niya yung ating damdamin. Sabi dito sa Genesis chapter 4 verse 7, kung mabuti daw yung ginawa mo, sabi ng Diyos Ama kay Cain, dapat kang magsaya. Pero kung masama naman, ang kasalanan ay katulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito. So, una pa man, nagbabala na ang Diyos, no, sa kay Cain, na kailangan paglabanan niya yung nararamdaman niyang puot, inggit at galit sa kanyang puso. Kasi nainggit nga siya sa kanyang kapatid. Sabi nga ng Panginoon, kung ano man yung binabalak mo, Cain, wag mo nang ituloy. Pero tinuloy pa rin ni Cain, no? Nagpadala pa rin siya dun sa tukso, nagpadala pa rin siya dun sa kasalanan. And in return, in the end, nagsisi siya. Pero syempre, huli na ang lahat. Kaya, repentance is not an emotion, no? Or it's not a feeling of guilt, but it's an action. Bago mo pa man gawin yung kasalanan, you have to turn away from it. That's true repentance. Okay? So ito na. Tatalakayin na nga natin yung 7 deadly sin. And possible yung sin ni Cain napapaloob dito sa envy, sa inggit. Kasi nainggit nga siya sa kanyang kapatid. Okay? Again, nagpa-disclaimer na ako nung una, no? Na itong talk na to ay said to be the most controversial talk na may encounter nyo all throughout the process of Christian Life program. So I'm encouraging everyone na maging open-minded. And also, pag nilay-nilayan nyo kung ano man yung mga kasalanan na possible, kinocommit nyo sa mga ito. Okay, isa-isahin natin. Una, lust or kamunduhan.
or kalaswaan. Pangalawa, gluttony, katakawan. Pangatlo, greed, kasakiman. Pangapat, sloth or katamaran. Panglima, wrath o masidhing pagkamuhi. Pang-anim, envy or inggit. Pride or kayabangan or pagiging mataas or mapagmataas. Yan yung 7 kasalanan na nakamamatay na maaaring humantong, no? Pag tayo ay nasa kabilang buhay na, baka mapatapon tayo sa impyerno pag patuloy nating ginagawa. Kung kaya talikdan na talaga natin. Una, to, again, be open-minded. Lust or kamunduhan. To most especially sa boys, no? I don't know sa girls, I have no idea. Kayo na yung bahalang humusga, girls, sa inyo. Ayan, sabi dito, ngunit sinasabi ko sa inyo, sino mang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon. Okay, pag sinabing nangangalo niya, in modern day term, cheating. Nag-cheat ka na. Sabi dito, kung ang kanang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo iyon at itapon. Mainam na napupunta ka sa langit na kulang ang iyong bahagi ng katawan kaysa buong katawan mo naman ang itatapon sa impyerno. Kayun din, kung yung kanang kamay mo naman yung nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at tapon. Mabuti nang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buong katawan mo naman ang itapon sa impyerno. Again, yung kamunduhan, hindi yun nakalulugod sa Panginoon, no? Yung kasing gift ni Lord, alam naman natin yun ay dapat ginagawa sa boundary ng Panginoon. Pag beyond that, or outside the boundary of Lord, hindi yun kaaya-ayang tingnan. Okay? Kung ikaw ay single, ang tawag doon, premarital sex. Okay? Hindi ka married eh. So yun, kasalanan yun. No? Mahirap mang aminin, pero kasalanan talaga yun. Yun yung nakasaad sa Biblia. And kung ikaw naman ay married, at ginagawa mo yun outside the boundary of marriage, diba, sa hindi mo asawa, ang tawag naman doon adultery or pakikiapid. Kasalanan din yun. No? Mahirap man tanggapin, pero yun talagang sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya, pag sumikapan natin, no, na wag makagawa ng ganung kasalanan. Again, our body is the temple of the Holy Spirit, whom we have from God. Kung kaya't wag nating babuyin ito. Okay, I hope we have to be open-minded, no, pag pinag-uusapan natin yung mga gantong bagay. Mas mainam na dito pag-usapan or dito nyo matutunan kesa naman sa ibang tao nyo pa matutunan. Okay, dagdagan ko lang ng konting insights. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 17, sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu, at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban naman sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya't napipigilan kayo sa paggawa ng nais nyong gawin. So yun, no? Pag nakakommit tayo ng mga ganitong kasalanan, not just about sexual immorality, hindi naman doon lang, pero yung kasing satisfaction na nabibigay sa atin, yung makamundong lupa nga natin. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, nakukonsensya tayo. Bakit? Kasi nga yung gusto ng katawan natin, makamundo nating or makalupa nating katawan, hindi yun ayon sa kagustuhan ng banal na espiritu. Kung kaya't naglalaban sila, no? Magkalaban yung kagustuhan ng ating katawan, which is yung pagnanasa nga sa laman, kasi kung ikukumpara nga naman doon sa kagustuhan ng espiritu na tayo magpakabanal. Okay? Magkalaban sila. Kaya nandoon yung pangungonsensya. Ibig sabihin, nangungusap yung Holy Spirit sa atin. Okay, so yun, pag sumikapan natin na wag makagawa ng gantong bagay. Ano pang ibang example niyan? Addiction sa pornography. Okay? Sa mga boys, no? Ano pa? Yung pag-iisip ng hindi maganda sa mga kababaihan, yung catcalling na tinatawag. Ano pa? Yung iniisipan mo ng masama, no? Ng pagnanasa, ayan, nabanggit na nga dito. Pagtingin na may pagnanasa, ay masturbation, no? Hindi rin yan nakakalugod sa Panginoon kasi nagnanasa ka rin yan, kasalanan pa rin yun. Mahirap man tanggapin, pero yun ay kasalanan. Kung kaya't pag sumikapan natin na wag makagawa ng mga makamundong bagay. Kasi labag ito sa kagustuhan ng Espiritu, no? Yung pagnanasa ng laman.
Yun. Moving forward, gluttony or katakawan. Yan, dito sa picture na to, ginawa natin example si Nicovado Avocado. So, isa siyang food mukbanger or YouTuber, yan. At first, ang kanyang content ay about vegetarian lifestyle. So, vegetarian ito si Nicovado Avocado or Nico Avocado. And then, it turns out, nag-quit siya sa kanyang pag-vlog about vegetarian lifestyle hanggang sa nagmukbang siya, no? Mukbang is a Korean term for eating foods, yan. Habang ini-stream mo or binivideoan mo yung sarili mo. Okay, that's mukbang. And alam naman natin, no, na itong tao na to, hindi na maganda yung psychological nito. Ay pag-iisip. Kung mapapanood niyo yung kanyang mga YouTube videos, no, sa kanyang YouTube channel. Hindi na maganda yung attitude and behavior niya dahil sa kanyang pagiging matako or katakawan. Hindi na nagfa-function ng maayos. Ayan. Ayaw din ng Panginoon ng ganyan. Also, again, sasabihin ko nga rin ulit, our body is the temple of the Holy Spirit whom you have from God. Ayaw din naman ng Panginoon na sa sobrang katabaan natin na hindi na tayo makakilos, hindi na natin magawa yung ating mga misyon sa buhay. Kinakailangan panatilihin din natin healthy yung ating katawan para makagawa tayo ng mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Yan. So, bigyan natin ng story ito sa Bible. Makikita natin yan dito sa storya ng mayaman at si Lazaro. Yan. Si Lazaro ay isang pulubi. Yan. According kay Lucas chapter 16, meron daw isang mayaman na nakasuot lagi ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Yun. At meron namang isang pulubi na nagngangalang Lazaro, natadtad naman na sugat ng katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Ito ay talinghaga ni Jesus, no? Kwento ito ni Jesus. And then one day, according sa kwento ni Jesus, namatay silang parehas, sabay. So namatay ang pulubi at dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham. Ibig sabihin napunta sa langit. Ganun kasi yun. Kung ano yung nararanasan mo dito sa lupa, kabaliktaran pagdating sa kalangitan. Kung nagdusa ka rito, kaginhawaan dun sa kabila. Okay? Ngayon, sa kabilang dako naman, sa gitna daw ng kanyang pagdurusa, ito nga yung mayaman sa digdig ng mga patay. Natanaw naman ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Natanaw dun sa kalangitan habang siya nasa impyerno. Sabi nga nung mayaman kay Abraham, sabi niya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin, utusan niyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, sapagkat ako'y naghihirap sa apoy na ito. No? Na doon nga siya napunta sa impyerno. Ibig sabihin, ganoon na lamang yung desperation ng mayaman. Kahit gapataklan daw ng tubig, patakan man lang siya. Kasi init na daw siya. So, ganun pala siguro kainit doon. Ngunit sumagot sa kanya si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa pa. At si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa riyan. So ang lesson ng storya, no, ay pagiging matakaw at the same time hindi marunong magbahagi. Kasi yung mayaman hindi siya marunong magbahagi, nandoon lang naman sa harapan ng kanyang bahay o tahanan nitong pulubi, hindi man lang niya maabutan. Napakatakaw niya, napakaganit sa pagkain. No? Kung kaya sabi nga dito ni Jesus sa Matthew chapter 19 verses 23 to 24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos o ng langit. Mas madali pa, no? Mas madali pa daw para sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na gustong pumasok sa kaharian ng kalangitan. Ganoon ka-imposible yung example ni Jesus. Mas madali pa sa isang kamelyo makapasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na gustong pumasok sa kalangitan. Kung tayo binayahan ng Panginoon ng sabihin na nating labis-labis na biyaya at pagpapala, matuto tayo magbigay. Huwag tayo maging ganid o matakaw. No? Matutunan nating ibahagi iyon sa ating kapwa. Okay? Moving forward, ito hindi halos nagkakalayo Yung gluttony, katakawan in terms of food,
Ayan, ito namang greed, kasakiman in terms of sabihin na nating properties o kung hindi naman kaya ay salapi or pera. So, kasakiman. Sabi dito, huwag kayong magmukhang pera, sabi ni Jesus. Ngunit masiyahan kayo sa anumang nasa iyo. Kumbaga yung kakontentuhan nandoon sa ating puso, sa ating damdamin. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Huwag daw tayong kabahan, huwag tayong matakot. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako kailanman dapat matakot. Okay? Ganun ang pangako ng Panginoon sa atin, napakaganda. Na kung anumang bagay na ating naisin, basta nasa kalooban niya, pagkakaloob niya iyon. Hindi mo pa nga hinihingi eh. No, hindi mo pa pinagpipray kung talagang kalooban niya yung ganoong bagay, ibibigay niya yun sa iyo basta't alam niya na kailangan mo. Kaya nga sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 33, hanapin muna ninyo yung paghahari ng Diyos o yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. This thing shall be added to you. No, kaya pag sumikapan natin sa umaga pa lang, pagising natin, Diyos na kaagad ang ating hanapin, mag-daily devotion na tayo kaagad. No, hindi yung cellphone kaagad ang hinahanap. Or kung hindi man chat ng crush nila or ng jowa nila, no, yun yung kaagad na hinahanap. Diyos muna. And then, lahat ng mga bagay na magagawa natin or gagawin natin, everything will fall under His place. Lahat yung pagtatagumpayin ka niya. Kasi inuuna mo siya. Ganun din, yung mga bagay na kakailanganin mo sa iyong journey, ibibigay at pagkakaloob niya. Kasi inuuna mo nga siya. No? This thing shall be added to you. Ano kinakailangan natin gawin? Hanapin lang natin yung kanyang kaharian at katuwiran. Ibig sabihin, yung oras, maglaan talaga tayo ng oras para sa kanya. Okay? So, yun. Kaya ba't pa tayo magiging ganid at sakim kung ibibigay naman niya lahat ng ating pangangailangan, di ba? Kaya nga sabi dito, namumuhi ang Panginoong Hesus sa mga maniningil ng buwis, gayon din sa mga Pariseyo, no? Ayan, mga religious leaders noon, back then, nung panahon ni Jesus Christ. Sabi niya dito, sabi diyan sa Matthew chapter 6, again, bigyan ko lang kayo ng trivia, si Matthew o si Mateo ay isa ding tax collector. Pero iniwan niya yung kanyang propesyon at sumunod sa utos ni Jesus, nangaral din siya. Isa nga siya sa mga propeta. At siya nga rin yung nagsulat nitong Mateo. Okay, sabi dito, Mateo chapter 6 verse 8, huwag nyo silang gayahin. Ang pinapatungkulan ni Jesus yung mga maniningil ng buwis. Dahil alam na ng inyong ama kung ano ang kailangan ninyo bago nyo pa man ito hingin sa kanya. Di ba napakaganda, no? Bago pa man daw nating hingin sa kanya, alam na, ibibigay na kahit di pa natin hihingi. So, ba't pa tayo magiging ganid? Kayong alam naman natin na God will provide for us. Hindi naman niya tayo pababayaan. Okay? So, yun, greed. Moving forward, sloth o katamaran. Ayan, wala nang ginawang maghapon kundi mag-cellphone. No? Hindi na mapakinabangan sa bahay. Panay cellphone na lang. Panay TikTok, Facebook, Instagram, Shopee. Ayan, at kung ano-ano pang mga apps dyan, no? Ito mostly sa mga kabataan eh. Kaya yung example din natin, kabataan din, anak din. No? Yan. So, ang talinghaga ng magkapatid, tunghayan natin itong kwento na to. So, merong isang ama, and then meron siyang dalawang anak, panganay, isa kabunso. Yan. Sabi nung ama, no, ito according sa Matthew chapter 21. Sabi ng ama, pumunta siya dun sa panganay, inutusan niya yung kanyang panganay na anak na pumunta sa kanilang ubasan at para magtrabaho. Sabi naman ng panganay, dito sa verse 29, sumagot at nagsabi, ayaw ko. Yung ayaw at first. Ngunit pagkatapos naman ay nagbago yung kanyang isip at pumunta rin yung panganay. So ayaw at first pero pumunta rin, sumunod din naman. Kung kaya sabi naman ng ama, kasi at first akala niya hindi pupunta yung panganay. Pumunta naman siya sa kanyang pangalawang anak. At sinabi, pumunta ka sa ating ubasan at magtrabaho doon. Sabi naman ng bunso, sabi dito sa verse 30, pupunta po ako, sabi ng bunso. Ngunit hindi naman pumunta. Okay, again, ito talinghaga rin to ni Jesus, kwento rin to ni Jesus. Ngayon, tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, alin kaya dito sa dalawa, no, yung sumunod sa kagustuhan ng kanilang ama? Or higit na mas kalulugdan ng ama? At sumagot nga yung mga alagad, yung una.
Okay, again, yung kasipagan, sabi nga dito, sloth, no, katamaran. So yung kasipagan kasi maire-relate natin yan sa term na obedience. No, halos hindi nagkakala yung characteristic na diligence or kasipagan, pagiging masipag sa obedience. Dahil kung ikaw ay masipag, ikaw din ay masunurin. Ganun lang yun eh. Kung kaya sabi nga dito, no, sa Santiago, sa James chapter 2, verse 17, gayon din naman ang pananampalataya daw na walang kalakip na gawa ay patay. So, ang gusto ng Panginoon na tayo ay masipag sa pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Kasi kung puro lang rin tayo salita at di din naman natin isinasagawa, walang kaukulang pagkilos o na end, tayo ay tamad, hindi mo masasabing pananampalataya. Yung patay na pananampalataya yan. Kung ikaw wala kang ginagawang action on your end, kung tamad ka. Okay, so ayaw din ng Panginoon ng tamad. No? So, yun. Moving forward, wrath o masidhing pagkamuhi or pagkapuot. Ito ay matetrace natin sa mga Israelita, no, doon sa disyerto. So itong kwento na to ay yung napalaya na sila sa Egypt. Ayan. Sabi dito sa Numbers chapter 11 verse 1, nagreklamo yung mga Israelita kay Moises dahil sa hirap na kanilang dinaranas. Nung napalaya kasi yung mga Israelita sa Egypt, kasi matagal na inalipin ng mga Egyptian itong Israelita. Ngayon naglakbay sila dun sa wilderness o sa disyerto. Ano to, according sa Exodus, mababasa nyo kasi ito sa Exodus or Exodus yan, ay around mga 600,000 yung lalaki. So more or less mga nasa 2 million to, according sa mga theologian, no? Kasi hindi pa doon kasama yung babae sa mga bata. Okay? So ganun sila karami, no? Nandun sila sa disyerto. At karamihan sa kanila nagrereklamo or napopoot dito sa Diyos ni Moises. Sabi nga ng mga Israelita, nung nasa Egypt daw sila, nakakain pa daw sila ng libreng isda, may pipino pa, may melon, may sibuyas sa bawang. Pero dito wala man lang daw silang makain or wala silang ganang kumain. Bakit? Kasi araw-araw na lang daw, puro mana yung kanilang kinakain. Yung mana guys ay isang uri ng tinapay. Ito kasi ay nalalaglag mula sa langit. Pinupulot to ng mga Israelita para sila may makain. Basahin nyo na lang sa Exodo, no? Hindi ko na masyadong i-elaborate yung story. Medyo mahaba kasi. At isa pa, sabi dito, uhaw na naman sila. No, ngunit talagang uhaw na mga Israelita, kaya't sinumbatan na naman nila si Moises. No, napot na naman sila kay Moises sa kanyang Diyos. Sabi ng mga ng mga Israelita, inilabas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa uhaw, pati mga anak namin at mga alagang hayop? Sinabi naman dito according sa Exodo rin, chapter 32 verse 7, no? Pagpatuloy natin story. Ito na yung story wherein inutusan ng Diyos si Moises na pumunta sa bundok ng Sinai or Mount Sinai para kunin yung tableta, no? Dahil doon isusulat yung 10 kautusan. Sabi dito, so, kumbaga ano siya doon, 40 days and 40 nights. And then sabi dito sa kanya ng Diyos, balikan mo na nga yung mga Israelita na inilabas mo sa Ehipto sapagkat tinakwil na nila ako. No? Gumawa kasi sila ng guyang ginto. Kumbaga estatwa to nagawa sa ginto at yun yung sinamba nila. No? Kumbaga sinasamba nila ay si Baal. Si Baal yung kanilang sinasamba. Instead na yung Diyos na nagpalaya sa kanila sa Egypt. Yan. Ang sabi yun daw yung Diyos na nagpalabas sa kanila sa Ehipto. Ganun na lang yung kanilang kalapastanganan, no, yung mga Israelita at pagiging matigas yung ulo dahil sa kanilang pagkapuot sa Panginoon. Ano yung naging parusa ng Diyos? Sabi dito sa Deuteronomy chapter 1 verse 2 to 3. Instead sana na from Egypt, lalakbayin lang nila yung the promised land or Israel sa loob ng 11 days. Meaning to say, 11 days lang kayong magtitiis ng puro mana, no? At paglalakad sa disyerto. Hindi naman sila pinababayaan eh. Basahin nyo na lang sa Exodo, medyo mahaba. Hindi lang naman mana yung kinakain nila nun. Alam ko nagpadala rin ng Panginoon ng karne dahil nga mareklamo sila. So yun, 11 days lang sana yung kanilang pagtitiis. So,
Ang naging parusa ng Diyos, nakarating sila sa the promised land sa loob ng 40 years. Okay, sige, dahil sa inyong pagkapuot sa akin at dahil sa inyong kalapastanganan, ay paparusahan kayo, sige, 40 years kayo dyan sa disyerto. 40 years kayo maglakbay. Kumbaga, 40 years nyong ita-travel, yung magmula Egypt hanggang the promised land. 40 years kayo magtitiis. No? Kaya pag tayo guys nakakaramdam o nakakaranas ng kapighatian sa buhay, huwag tayong mapot sa Diyos. Na parang to the point na tayo yung mas marunong or higit na mas may alam kaysa sa Kanya. Kasi siya talaga nakakaalam ng lahat ng bagay. No? So huwag tayong mapuot. May mga dahilan ba't nangyayari yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Dalawang bagay yan eh. It's either dahil yan sa bunga ng decision making mo na hindi nakalaan or naka-align sa Diyos, kaya nagiging ganyan yung buhay mo, yan yung consequences. Or may mga pagkakataon kasi na nangyayari yung mga bagay na yan dahil sinusubok yung ating pananampalataya. Again, hindi ng Diyos, maaaring ng panahon o kung hindi naman ng kalaban ni Satanas. Kasi hindi mo masasabing faithful ka kung wala kang mga trials na ini-encounter or na-encounter sa buhay. Yun eh. Kaya pagka tayo nakakaranas ng kapighatian, yung kagaya ng mga naranasan ng mga Israelita, yung paghihirap sa disyerto, naghihirap nga sila nung alipin sila eh. Ngayon pa kaya na nasa disyerto sila na hindi na sila alipin. Ayaw pa nilang pagtiisan. So yun, huwag tayong mapot sa Diyos na parang pinamumukha natin na tayong mas marunong, higit na mas marunong kaysa sa Kanya. Okay, moving forward, NB. So ito ay may hahalin tulad natin sa kwento no, ni Saul, which is the first king of kingdom of Israel, as si David, yung sumunod sa kanya. Alam naman natin na si David ay naging hari din ng Israel. No? Pero bago nangyari yun lahat, nainggit itong si Saul sa kanya to the point na gustong na nga niya itong patayin. Yan, makikita niyo gusto siyang sibatin. Okay, simulan natin yung pinaka-story sa pinakasimula. O sa pasimula. Si David, siya yung nakagapi or nakatalo kay Goliath, no, yung higante. At dito nga, makikita natin na pinugutan niya ng ulo, no, napatay niya. At yung pangyayari na yan, nangyari yan when David was just 20 years old. Ganun siya kabata. No, bakit? Kasi sabi ni David, matatalo ko si Goliath sapagkat kasama ko ang Diyos. At itong tagpo na to, ito yung nagpatanyag kay David no, sa kabuuan ng Israel. Kasi during that time, walang makagapi o makatalo kay Goliath. Lahat takot sa kanya. Si David yung nakagawa nun na mapatay ito at mapatumba. No, hindi lang yun, mapugutan pa ng ulo. Ganun siya tapang. Kaya pinuri siya ng halos karamihan ng mga Israelita sa kanyang nagawa. Kaya ito, mababasa natin dito sa Samuel chapter 18 verse 14. Nagtagumpay si David sa lahat ng kanyang mga gawain sapagkat ang Panginoon ay kasama niya. Kaya napaka-importante ng presence ni Lord sa pang-araw-araw. No? Kasi pag wala ang presensya ng Panginoon, talo tayo kaagad. Pero pag kasama mo si Lord sa bawat ginagawa mo sa iyong buhay, panalo ka na kaagad. Hindi ka pa man sumasalang sa laban, kumbaga luto yung laban. Bakit? Kasi yung mismong judge, yung mismong referee, kampi sa'yo at yun yung Diyos. No, napaka-importante nun. Hindi lang yan yung nagpatanyag sa kanya. Ginawa kasi si David ni Saul na general. No? Kumbaga nag-serve si David sa military ni Saul. At dahil doon, lahat ng laban na nilabanan ni David, dahil kasama nga niya ang Diyos, pinanalo niya. Dahil yun sa Diyos. Kung kaya, dito pa lang sa tagpong to, sumikat na siya, edi lalo na nung naging general siya. Mas lalo siyang naging tanyag sa Israel na parang to the point na siya na ngayon pinapupurihan, hindi na si Saul. Na sasapawan na niya si Saul. No? At ito pa, kaya nga masasabi natin na yung pabor ng Diyos, talagang pabor na pabor kay David eh. Bakit? Kasi itong si Jonathan, ito ay anak ni Saul. Meaning to say, prinsipe. And alam naman natin sa monarchy kung sino yung hari. Pag namatay ang hari, kanino niya ipapamana yung trono? De sa kanyang anak. Anak nga niya si Jonathan. Ang kaibahan ni Jonathan, etong si Jonathan, sabi dito, mahal na mahal ni Jonathan si David or mahal ni Jonathan si David. Mahal in terms of as a friend, hindi yung intimate relationship, no? So kumbaga ganun yung kanilang relationship, dikit talaga. No, ganun na lang yung pabor ng Panginoon kay David. Sabi dito,
Kaya binigyan niya ng babala si David. Si Jonathan nagbigay ng babala. Napakakaiba yung story, no? Kasi kung iba-iba yun, pagtutulungan ng mag-ama para mapatay si David. Dito kakaiba. Yung anak, tinutulungan yung gustong patayin at gustong hindi naman sa gustong umangkin, kundi yung threat dun sa trono ng kanyang ama. Sabi dito, binigyan niya ng babala, naghahanap ng pagkakataon ng aking ama para patayin ka, kaya mag-ingat ka. Bukas maghanap ka ng matataguan at huwag kang aalis doon. Ito pa isa, kung ano man daw isasabihin sa kanya ng kanyang ama, ay sasabihin niya rin doon kay David. So kumbaga may informant, at ang informant pa niya ay yung mismong sabihin na nating second in line o tagapagmana ng trono, di ba? Ganoon ka mapabor or ganoon na lang bigyan ng pabor ng Panginoon itong si David. At basahin nyo na lang sa The Kings, doon kasi mababasa yan lahat. Maraming mga plot dyan or tangka, no, na pagpatay ni Saul kay David na hindi niya magawa-gawa. Bakit? Kasi nga si David ay kinalulugdan ng Diyos. Paano hindi kalulugdan ng Diyos si David? Ay sa lahat ng bagay na ginagawa ni David, inaalay niya kay Lord. Ganun to ka-devoted kay Lord si David. Kaya ganun na lang yung pabor ng Panginoon sa kanya. And also kung mababasa natin sa mga awit or psalms, si David din ang nagsulat nun. So kumbaga si David kasi musician bago siya maging general. Siya yung taga-aliw o binibigyan niya ng aliw or sabihin natin entertainment itong si Saul pag ito ay nababalisa or nagkaka-anxiety. No? So moving forward, in conclusion, sabi dito sa Samuel chapter 15, inalis na daw kay Saul ng Panginoon yung kaharian ng Israel at ibinigay na ito sa iba. Ang tinutukoy dito na iba ay si King David, sa isang tao na higit na mas mabuti kaysa iyo. Ang Diyos ng Israel ay hindi nagsisinungaling at hindi tulad ng tao na pabago-bago ang isip. Nalungkot daw yung Panginoon na ginawa pa niyang hari ng Israel si Saul. Okay? Kasi nga naman, lugar na mag-focus ka sa ibinigay sa iyo ng Diyos, no, na paghahari, lugar na pagpukusan mo yung iyong mga nasasakupan, and at the same time, mag-focus ka dun sa pagsunod mo sa kung ano may pinag-uutos sa iyo ng Diyos, nakapokus ka dun sa atensyon. Ganun kasi ang mga taong inggit lugar na mag-focus sila sa sarili, no, para i-improve yung kanilang mga buhay, nakapokus dun sa tao. Pinagchichismisan, diba? Sorry for my term. Again, nagbigay ako ng disclaimer sa una. So, pinagchichismisan, sinisiraan. Dito sa case ni Saul, gusto niya patayin para walang makaagaw sa kanyang trono. So, lugar na mag-focus siya sa kanyang mission sana as hari, nakapokus siya kay David dahil nga sa siya inggit. Kung kaya, lugar na mapasaya niya yung Panginoon, nalungkot. Kaya ang ginawa, binawi sa kanya yung trono o yung paghahari niya sa Israel. Binigay ito sa mas deserving, which is si David. No? Ayun. So moving forward, pride or pagiging mapagmataas. So makikita natin yung example na to. Balikan din natin yung kanina, yung sa mga Israelita. Ayan. Si Pharaoh Ramesses II. So siya yung Pharaoh or hari ng Egypt noong ang mga Israelita ay inaalipin. Ito rin yung kausap ni Moises palagi. So mapagmataas to si Pharaoh Ramesses II, ayaw niya talagang palayain yung mga Egyptian. Sabi nga niya, hanggang sa kaapu-apuhan ng mga Israelita ay maglilingkod sa Egypt o sa Ehipto. Sabi dito sa Exodus chapter 11 verse 9, mismong Diyos na yung nagsabi kay Moises, hindi ka papakinggan ng paraon. Yan si King Ramses nga II. Kaya't gagawa pa ako ng mga kababalaghan sa Ehipto. Yan. Ito na yung the 10 plagues of Egypt. Okay, ibig sabihin, sa bawat pagtanggi ni Pharaoh Ramses II, dahil sa siya ngay hambog, dahil sa siya ay mayabang, mataas yung tingin niya sa kanyang sarili, no? At mabahaba yung tingin nga niya sa mga Israelita ay alipin. Sa bawat pagtanggi niya dun sa panawagan ni Moises na palayain ng mga Israelita, ay nagkakaroon ng salot. So una, yung ginawang dugo, yung Nile River. So sabi ni Moises, naparito ako, pinapunta ako ng Diyos, Ama, ng Panginoon ng mga Israelita para palayain sila.
Sabi nga ni Pero Ramses, ayaw ko. Kaya sabi dito, sa bawat pagtanggi niya, nagkakaroon ng salot. So una yung ginawang dugo yung Nile River, so nagpakawala ng maraming palaka. Ayan. So ito pa yung mga insekto, kagaya halimbawa ng lice, ng langaw. Meron din dito locust. Okay? Yung kanilang mga livestock o mga alagang hayop ay namatay, nagkaroon ng sakit o karamdaman, nagkaroon ng bulalakaw, no? Nagkaroon din ng kadiliman ng mga ilang araw din, at ito yung pinaka nagpabago sa isip na nung hari or ng paraon, yung namatay yung kanilang unang anak or firstborn son, including na yung anak na lalaki ni Ramses II, no? So nadamay. Yun sana yung tagapagmana ng kanyang trono, no? At yun yung naging means para magdesisyon na si Ramses II na sige, palayhain na yung mga Israelita na yan. Okay, basahin nyo na lang sa Exodus, doon yung nakikita or mababasa. Kaya tayo, wag din tayo maging hambog. Huwag mataas ang tingin sa sarili natin. Pag nakilala natin ng Diyos, wala tayong dapat na ipagmalaki sa Kanya. Higit na mas makapangyarihan siya, higit na mas maalam siya kaysa sa atin. No? Wala nga nagawa si Ramses eh. Diba? Makapangyarihan na siya during his time, pero higit na mas makapangyarihan sa kanya yung Diyos. Again, ang taong nagpapakumbaba ay itataas, at ang taong nagpapakataas naman ay ibababa. Okay? So, wag nating ugaliin na maging arrogante, maging mayabang, no? Magkaroon ng pride. Alisin natin yun sa ating sarili dahil yun din ay hindi nakakalugod sa Diyos. So, yun yung 7 deadly sin. So, again, recap lang ng konti. Natatandaan pa ba yung 7? So, ang 7 nakamamatay na kasalanan ay lust or kamunduhan, gluttony or katakawan, greed or kasakiman, sloth, katamaran, wrath, masidhing pagkamuhi, envy, inggit at pride, kayabangan or pagiging mapagmataas, no? So yun, recap lang rin tayo ulit, baka nakalimutan na. Ito yung pinakapuso ng talk natin, no? Repentance and faith. Repentance, to turn away from sin. That's the key word, to turn away. Faith, to turn over ourselves to the Lord, meaning to say we have to surrender ourselves to the Lord. Repentance comes from a Greek word metanoia, which means change of mind or a change of direction. So repentance or true repentance is an action. It's not just an emotion or feeling guilt. Part lang yon. Pero ang true repentance ay action. We need to turn away from sin, a 180 degrees turn. So yan, ito, puso din to ng talk or core values din to ng talk. Authentic repentance requires, una, honesty, and then pangalawa, humility. So honesty ay katapatan, pagiging tapat, aminin natin na tayo nagkasala, and humility, magpakumbaba tayo, no? Pag tayo humihingi ng kapatawaran. So honesty, yan nga, we have to admit that we have sinned. Wag yung sinusugarcoat pa natin yung ating mga kasalanan, no? Pinapabango pa. Ay, kaya lang naman ako nagkasala kasi ginawa na ko ng masama eh. Ginantihan ko lang. Hindi ganoon. No? We have to admit na we sinned. No, na nagkasala din tayo talaga. Meron tayong pagkukulang on our end. Yun yung honesty. And humility, kinakailangan magpakumbaba tayo. Hindi yung parang labas sa ilong yung ating paghingi ng tawad, no? Parang ikaw pa yung galit pag hihingi ka ng tawad eh, no? At isang factor din to bakit marami yung hindi tapat, kasi marami yung ayaw magpakumbaba, no? Kaya nga may mga kaso na tumatagal eh. Kasi nga ayaw nilang magpataasan, ayaw nilang magbaba ng kanilang sarili. Nagpapataasan sila ng ere, no? Kaya mahirap yung magkapatawaran yun. Okay, so true repentance, kung talagang tayo ay nagsisisi na sa ating mga kasalanan ginawa, kinakailangan nating aminin, huwag na natin sugarcoat, and magpakumbaba tayo. Sabi diyan, no, we have to accept that Jesus will save us. No, tanging ang Panginoon lang yung
pagligtas sa atin. Yun yung humility. No? So, makikita natin yan sa isang story din sa Bible, yung isang pariseyo at maniningil ng buwis. No, ito yung pariseyo at ito naman yung maniningil ng buwis. Sabi dito sa Lucas chapter 18 verse 10 to 11, may dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay pariseyo at ang isa naman ay maniningil ng buwis. Yan, tumayo yung pariseyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng magnanakaw or ng mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalo niya, o kaya'y katulad ng maniningil ng buwis. So, nagturo pa, no? Lugar na yung sarili na lang niya yung kanyang iligtas, nagturo pa. Taas pa ng kanyang bangko. Sabi dito, 2 beses daw siya kumagayuno sa isang linggo at nagbibigay din siya ng tithes, no, 10% bahagi mula sa kanyang kinikita. Samantala, no, on the other hand, yung maniningil ng buwis naman nakatayo sa malayo. Kumaga halos hindi siguro makapasok ito ng templo. Hindi man lang makatingin sa langit at dinadagukan pa yung kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sapagkat ako'y isang makasalanan. Sinasabi nga ni Jesus, ang lalaking ito, yung maniningil ng buwis, yung hindi makatingin man lang sa langit. Ang lalaking ito, ang umuwing matuwid sa harapan ng Panginoon at hindi ang pariseyo. So yun, nagpakita yung maniningil ng buwis ng honesty, naging tapat siya na siya ay makasalanan at nagpakita rin siya ng humility, no? Mapagpakumbaba siyang humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa naman ay itataas. So yun, no? Authentic repentance requires honesty and humility. Ayan, moving forward na tayo. Again, time check, nakaka 52 minutes na tayo. I hope may upload natin to sa mga social media platforms, no? Kasi pag sobrang haba ay hindi rin na-upload talaga. So yun, moving forward, itong faith, hindi ko na masyadong elaborate. Simple lang ang paliwanag dito. Okay? So kagaya nga nung nasa litratong ito, faith in Jesus Christ alone. Kung mababalikan natin yung picture, no, nung nakaraang teaching natin ng part 1, meron doon kingdom of God and then kingdom of man, na separate siya ng sin. Okay? Yung sin na separate siya, yung kingdom of God and man. And si Jesus yung precious blood ng Panginoong Jesus, yan yung nagsilbi sa atin as bridge. Sinalba niya tayo, binigyan niya tayo ng salvation. That's the good news, meron ng link. Okay? At para makatawid tayo dyan sa bridge na, again, kung ang Diyos ng awa, He is God of mercy, He is also the God of free will. Kaya hindi tayo pipilitin ng Diyos, nasa atin kung tatawid tayo dyan sa cross na yan or sa bridge na yan, na si Jesus yung mismong nag-establish. At paano tayo makakatawid dyan? Through repentance and also faith. Ayan nga, faith in Jesus Christ alone. So yan, dyan tayo. Yan yung isang portion or isang factor para makatawid tayo dyan, para makabalik tayo sa ating Ama, faith. Ganyan yung explanation yung picture na yan. No, napag-uusapan lang rin naman yung pagtawid yan, kaya nga sabi dito, faith is entrusting our life to Jesus. No? Kinakailangan nating magtiwala sa Diyos. Tumawid tayo dyan kasama ni Jesus. Yun. At dahil napag-usapan lang rin naman yung pagtawid, gawin na natin example yung pagtawid. So alam naman natin na yung tightrope walker ay isang performer sa circus, no? Kung minsan na-feature din to sa Please Believe It or Not, hindi ako nagkakamali. So dito sa example natin, merong isang performer, specifically nga isang tightrope walker. So nagpe-perform siya ng exhibition niya, tumatawid siya sa lubid. Kaso medyo daredevil itong ating performer, no. Instead na sa paa, tumatawid siya gamit yung kanyang unicycle. Tapos nagja-juggle pa. So ganun siya ka daredevil, no, from point A to point B. So sabi nitong tightrope walker, do you believe in me? Sabi niya sa audience, no. Tatawirin niya daw mula dito hanggang sa kabila. Sabi niya, do you believe in me? Sabi ng audience, yes, I believe in you. Ginawa nga niya. Nakatawid nga.
So palakpakan naman yung mga tao, ano, tiwalang-tiwala. Ngayon, sabi naman nung tightrope walker, babalik naman siya dun sa pinanggalingan niya. Ganun din, tatawid siya gamit yung kanyang unicycle habang nagja-juggle. Pero ang kailangan na niya ng volunteer. Volunteer na papasan sa kanyang balikat, tas tatawirin niya. So nagtanong siya ulit sa audience, "Do you have faith in me?" Sabi niya sa audience kasi tatawirin nga niya. Yung mga tao ayaw na. Sabi ng mga tao, "No, we don't have faith in you." No, naniniwala sila or they believe dito sa performer na to kasi nakita nila na nakatawid. Pero kung ang pag-uusapan naman ay ilalaan na yung kanilang buhay, yan. Kumbaga pagkakatiwala na yung kanilang buhay, hesitant na sila. Parang ayaw na nilang maniwala. Kasi nga, may doubt, no? Yun yung isang factor bakit nawawala ng faith yung iba. Merong doubt or kaba na baka mahulog, baka hindi kayanin. Yun yung difference ng believe, ng turn of believe and have faith. Pag believe, ibig sabihin nun na niniwala tayo kasi nakikita natin. Pero pag sinabing faith, ayan, it is believing in the things unseen. Kagaya nga nung example kanina, no? Naniniwala yung mga tao, cheer ng cheer. Kasi nakatawid eh. They believe in the tightrope walker. Pero nung nag-ask na ng volunteer para pumasan sa kanyang balikat habang nag-juggle and tinatawid yung lubid gamit yung unicycle, wala nang may gustong mag-volunteer. Kasi nandoon na yung doubt. Hindi sila 100% sure na ipagkakatiwala yung kanilang buhay dito sa performer na to. So, yun ang faith. Faith is believing in the things that are unseen. No? Kaya nga sabi dito sa Juan chapter 20 verse 29, sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka ba dahil nakita mo ako?" No? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Again, sa atin, wala namang nakakita talaga personally kay Jesus and sa mga apostles niya. No? Tanging ang ipinamana na lang sa atin ay Biblia. No? Kaya nga isang factor to bakit may mga pilosopo out there. Ba't ka maniniwala dyan? Wala namang nakakita kay Jesus. Yung nagsulat niyan, tao lang rin naman. Hindi nga rin tayo sure kung talagang nakita nila o gawa-gawa lang. Isang factor yan bakit maraming hindi naniniwala. No? Kasi for them to see is to believe. Pero ang faith kasi, it is, again, sabi nga, believing in the things that are unseen. At ito na, pinatotohanan na ng Juan, no? Chapter 20, verse 29. Mapalad, sabi ni Jesus, na kahit hindi nila ako nakikita, pero naniniwala sila. That is faith. We need to have faith. Kahit na hindi natin nakikita, pero alam naman natin on our end na pag tayo sumunod, nararamdaman naman natin presensya ng Panginoon. Yun yung faith. Magtiwala tayo at manalig tayo dahil meron naman talagang Diyos na tumutulong sa atin. At pagtatagumpayin tayo sa ating mga anumang naisin at gawin sa buhay as long na nasa kalooban niya. So yun, yung masasabi nating katuruan dito sa talk number 3, repentance and faith. Yan, ito na yung pinaka-end ng slide natin. Yan, you have reached the end of the document. Yun. So thank you po sa inyong pakikinig. At God bless po sa ating lahat. Let's live a life away from sin. Talikdan po natin ating mga kasalanan at tayo po'y magtiwala at manalig sa ating Panginoon. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Ingat po. Stay safe.